176. Galit na galit si Marcus, puno ng galit ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Sebastian. Punk ka, gusto kitang isugal ulit. Isang mapanuksong ngiti ang isinalubong ni Sebastian. Natalo mo na ang kapatid mo sa akin. Ano pa ba ang kailangan mong pastahan? May kapatid ka pa ba? Ang mga butas ng ilong ni Marcus ay umaalab sa galit sa mungkahi, at siya ay nanunuya. Itataya ko ang sarili kong buhay. Sugal tayo sa huling pagkakataon. 11. I don't have any peculiar tastes. I'm not interested in you, pakli ni Sebastian. Nag-udyok ito ng agarang pagtawa mula sa karamihan. Si Marcus, na pinipigilan ang kanyang galit, ay nagpahayag, ipinagsusugal ko ang aking buhay. Kung ako ay manalo, ibabalik mo sa akin ang aking kapatid. Kung ako ay matalo, ang aking buhay ay sa iyo. Mr. Osborne, ipinapayo ko sa iyo na pag-isipan mong mabuti. Iisa lang ang buhay mo. Walang puwang para sa pagsisisi kung matatalo ka, Sebastian cautioned. Alam ko ang ginagawa ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako magpapatalo, kumpiyansa na giit ni Marcus. Parang wala naman siyang paraan palabas. Kung nalaman ng kanyang ama na nawalan na siya ng kapatid, tiyak na hindi niya ito bibitawan ng basta-basta. Bagamat maaaring hindi nanganganib ang kanyang buhay, malamang na mahaharap siya sa matinding pambubugbog. Bukod dito, kung kumalat ang balita tungkol sa insidenteng ito, ang kanyang reputasyon ay masisira ng husto. Paano niya ipapakita ang kanyang mukha sa publiko sa hinaharap? Dahil wala pang 3 round ang kailangan para magpatuloy at itinaya ni Marcus ang kanyang buhay, walang pagpipilian si Sebastian kundi tanggapin ang hamon. Dahil pagod ka ng mabuhay, pagbibigyan ko ang hiling mo. So, tell me. Are you bet high or low this time? Tanong ni Sebastian. I'm not bet that with you this time. I want to play a guessing game with you, sagot ni Marcus. Si Marcus ay hindi kailanman nagkamali sa paghula ng mga numero, kaya't handa siyang magtaya ng kanyang buhay, sabi ng isang tao. Tunay nga, si Marcus ang Diyos ng pagsusugal ng kasalukuyang panahon. Dati, ang tanging taong makakatalo sa kanya ng 2 beses ay umasa hindi sa kasanayan kundi sa mga espesyal na pamamaraan. Sa larong ito ng hula, si Marcus ay hindi matatalo, dagdag ng isa pang tao. Tumanggo ang karamihan bilang pagsang-ayon. Ang kakayahan ni Marcus sa pagsusugal ay nag-utos ng tunay na paggalang. Pinunasan ni Sebastian ang kanyang ilong, hindi napigilan ni Sebastian na mapangiti. Tilan lang ang nakakaalam na siya ay naglalaro ng dice mula pagkabata. Isa liyon sa mga paboritong libangan ng kanyang mentor noong nabubuhay pa ang kanyang mentor. Ang kanyang mentor ay isang tunay na dalubhasa sa paglalaro ng dice, at sa kanyang kalakasan, kahit na ang Diyos ng pagsusugal ay halos mawalan ng kanyang pantalon sa mentor ni Sebastian. Sa limitadong mga opsyon sa entertainment sa kabundukan, madalas na nakikipagsugal si Sebastian sa kanyang mentor. Noong una, hindi siya nanalo. Ngunit sa huling 2 taon, nagsimula silang magpalitan ng panalo. Kaya, ang mga dice skills ni Sebastian ay nasa Grandmaster level din. Kahit na hindi gumamit ng anumang trick, hindi siya matatalo sa 2 round na iyon kanina. Ngayon, handang isugal ni Marcus ang kanyang buhay laban kay Sebastian, na katumbas ng pagpapakamatay. Nang makita ang ngisi sa mukha ni Sebastian, hindi napigilan ni Marcus na makaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Ang huling 2 pag-ikot ay naiinis na sa kanya. We'll make it a rule beforehand that you're not allowed to damage the dice this time. Anyone who violate this rule will forfeit, deklara ni Marcus. Tama na ang Saturday. Magsimula na tayo, naiinip na sagot ni Sebastian. Nang walang pagkaantala, dinala ni Marcus ang isa pang set ng dice at inilunsad sa isa pang nakasisilaw na display. Hulaan mo. Nakatingin ng masama si Marcus kay Sebastian. Bagamat maaaring hindi siya ang kalaban ni Sebastian sa panlilinlang, tiwala siya sa kanyang kakayahan sa pagsusugal. Pinag-cross ni Sebastian ang kanyang mga braso,
Itinikom ang kanyang mga labi, at nag-isip sandali bago sinabing, nag-iisip ako ng isang tanong. Paano natin makalkula ang kabuuan kung ang tatlong dice ay nakatagilid? Ang kanyang mga salita ay naguguluhan sa lahat. Paano maaaring tumagilid ang dice? Gayunpaman, bumagsak ang mukha ni Marcus sa mga salitang iyon. Kabanata 277. Naramdaman ni Marcus ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. Ito ang kanyang trump card, isang bagay na palaging gumagana nang walang kamali-mali sa nakaraan. Hindi siya makapaniwala na nakita ito ni Sebastian. Nakangiting tumingin si Sebastian kay Marcus at nagtanong, "I'm asking you a question. How do you count the points if they're tilted?" Walang puntos para sa tilted dice, sagot ni Marcus. Very well. I'm guessing 0, then. Ngumisi si Sebastian. Isang tusong kislap ang sumilay sa mga mata ni Marcus. Pinigilan siya ni Sebastian habang inabot niya ang dice cup. Sandali lang. Magpabukas pa tayo ng iba. Kung tutuusin, kahit konting vibration ay maaaring magbago ng mga puntos, mungkahi ni Sebastian. Tahimik na sumang-ayon ang lahat. Maaaring gamitin ng mga bihasang mandirigma ang kanilang enerhiya upang manipulahin ang resulta ng dice. Hindi makatanggi si Marcus sa proposal ni Sebastian nang hindi umamin sa pagdaraya. Isang tao mula sa Phaedra Island ang tinawag upang buksan ang tasa upang matiyak ang pagiging patas. Nang mabuksan ang tasa, nasaksihan ng lahat ang tunay na husay nagdiin ang tatlong dice sa isa't isa, bawat isa ay may isang sulok na dumadampi sa mesa. Nakakamangha. Napuno ng palakpakan ang hangin. Namangha ang mga tao sa teknik ni Marcus at sa galing ni Sebastian. Ang paggamit ng pagdinig lamang upang matukoy ang mga puntos ng dice ay parang simple, ngunit ang pagsasagawa nito ay hindi kapani-pani walang mahirap. Kitang-kita ang kahirapan nito, lalo na kapag sinadyang gumawa ng mga nakakagambalang ingay ang mga bihasang manlalaro habang inaalog ang mga dice. Galit na galit si Marcus, ang titig nito kay Sebastian ay parang gusto siyang lamunin. Don't get too cocky yet. Hindi pa tapos ang laro. Hindi pa napagdesisyonan kung sino ang mananalo at matatalo. Ngumuso si Marcus. Alam niyang minamaliit niya si Sebastian, ngunit nanatili siyang tiwala sa sarili. Hindi nag-aksaya ng oras si Sebastian. Hinawakan niya ang mga dice, inilagay sa mesa, tinapon ito ng tasa, at sinimulan itong iling. Katulad ng dati, casual niyang niyugyug ito ng ilang beses bago huminto. Si Sebastian ay mukhang hindi sanay. Gayunpaman, labis na kinabahan si Marcus kaya napangiwi siya. Bakas sa kanyang noo ang isang patong ng pawis. Iyon ay dahil ang dice sa loob ay hindi gamulong sa lahat. Sa madaling salita, kahit anong numero ang kinuha ni Sebastian at ibinaba ang dice, iyon ay kung ano iyon, at hindi niya ito nakita sa lahat sa oras na iyon. Mr. Osborne, bilisan mo at hulaan mo, udyok ni hindi gamulong sa lahat. Sa madaling salita, kahit anong numero ang kinuha ni Sebastian at ibinaba ang dice, iyon ay kung ano iyon, at hindi niya ito nakita sa lahat sa oras na iyon. Mr. Osborne, bilisan mo at hulaan mo, udyok ni Sebastian. Marcus, may kakayahan ka ba? Naging desperado si Yvette. Ito na ang huling pag-asa niya. Hindi pa rin nagsasalita si Marcus. Isinasaalang-alang na siya ay nagsusugal sa kanyang buhay, siya ay mas kinakabahan kaysa sa iba. Nagsimula ang mga bulungan sa mga naguguluhan habang pinagmamasdan ang gawin ni Marcus. Ano ang nangyayari ngayon? Palagi siyang nanghuhula ng mga numero nang walang pag-aalinlangan. Mr. Osborne, huwag ka nang magtagal pa. Kung hindi ka manghuhula ngayon, consider yourself forfeiting, paalala ni Sebastian sa kanya. Naikuyom ni Marcus ang kamao, pawis na pawis ang mga palad. 4, 5, 6. Si Marcus ay maaaring hulaan lamang ng random, kahit na alam niya na ang mga pagkakataon na makuha ito ng tama ay maliit. Upang maiwasang tanggihan ni Marcus ang resulta, pinabuksan ni Sebastian ang isang taga-Phaedra Island ng tasa. 1, 2, 31. Nang bumukas ang tasa, hindi makapaniwala ang lahat nang makita ang mga numero. Si Marcus,
na kilala bilang Diyos ng pagsusugal, ay hindi man lang nahulaan ng tama ang isang numero. Hindi ka panipaniwala. Tapos na. Napasandal si Yvette sa isang upuan, namumula ang mukha. Talo talaga si Marcus. Hindi lang kapatid ang nawalan sa kanya, pati na rin ang sariling buhay. Isa itong disaster. Kabanata 278. Ang mga ngaso ay naging hunted. Nagpunta siya para sa lana at bumalik na ginupit. Ang isa ay hindi dapat maging masyadong mayabang pagkatapos ng lahat, palaging may mas mahusay na tao doon. Exactly. Kahit gaano ka pa kahusay, there is always someone out there who is better. One careless move is all it takes for you to lose everything. Napabuntong hininga ang korona. Zia, I'll let you kill this guy, alok ni Sebastian. Salamat, Mr. Wilder. Nagmamadaling nagpahayag ng pasasalamat si Zia. Gusto niyang patayin ang sarili ni Marcus para sa paghihiganti. Bagamat hindi nagtagumpay si Marcus ngayon, pinunit niya ang kanyang damit at sinamantala siya. Ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng kanyang puot. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Marcus, at nagbabala siya, huwag mo akong sisihin dahil hindi kita binalaan. Anak ako ng pamilyang Osborne. Kung gusto mo akong patayin, dapat mong isaalang-alang ang kahihinatnan. At dapat mong tanggapin ang iyong pagkatalo ng may kagandahang loob. Sinusubukan mo bang bumalik sa iyong salita? Galit na tanong ni Zia. Ngumisi si Marcus. Pwede mo akong patayin, pero maghihiganti ang pamilya ko. Tao lang yan, di ba? Anong masama dun? Ito ay isang lantarang pagbabanta, ngunit hindi maitatanggi ng isa na si Marcus ay nagsasalita ng totoo. Kahit na hindi niya sabihin, tiyak na maghihiganti ang kanyang pamilya sa anumang paraan na kinakailangan kapag nalaman nila ito. Tunay na makapangyarihan ang pamilyang Osborne. Mataas ang kanilang ranggo kahit sa mga nakatagong pamilya. Ang galit ni Zia ay nag-alab na kasing init ng kanyang kawalan. Mr. Wilder, hayaan na lang natin. Napabuntong hininga si Joseph. Marcus, feeling saplada, continued, and there's also my sister. If you dare lay a finger on her, the Osborne family will not let it go too. Parehong nagalit sina Joseph at Zia. Si Marcus ay kinuha ang paglalaro ng marumi sa sukdulan. Sa huli, hindi lang siya kasing kakayahan ni Sebastian. Habang hinahamak ng lahat ang ginawa ni Marcus, walang nang ahas na magsalita. Isa itong kaso ng, not my business, so I'll stay out of it. With an air of superiority, Marcus boasted, huwag mo akong akusahan na sinasamantala ka. Mayroong 10 bilyon sa card na ito. Ituring mong gantimpala ito sa iyo. Binato niya ang card sa mukha ni Sebastian bago naghanda na umalis kasama si Yvette. Tumigil ka nga dyan. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Pahayag ni Sebastian. Lumingon si Marcus kay Sebastian, ang kanyang ekspresyon ay nakakainis. Ano? Hindi pa ba sapat yun sa'yo? Kung magsusugal ka, dapat mong tanggapin ang kahihinatnan. Nawalan ka ng buhay, gayunpaman, naglakas loob kang maging mayabang. Paano kita bibitawan? Ang mga mata ni Sebastian ay kumislap na may malamig na kislap. Haha! Ang lakas ng loob mo. Tumayo si Marcus habang nasa balakang ang mga kamay. Dito na ako tatayo. Tingnan natin kung may lakas ka ng loob na patayin ako. Dahan-daang kinuyam ni Sebastian ang kanyang kamao. Kung nagpakita ng kabab ang loob si Marcus, baka hinayaan na niya ito. Ngunit ngayon, ang pagsuway at pagbabante ni Marcus ay wala siyang pagpipilian. Nang makitang kikilos si Sebastian, dali-dali siyang pinigilan ni Joseph. Mr. Wilder, bulong niya. Masyadong malakas ang Osborne family. Sa tingin ko dapat kalimutan na natin ang tungkol dito. Minsan, mas mabuting umatras para sa kapayapaan. Hindi na kailangang magtiis pa kapag na-push ka na sa limitasyon. Kahit hindi natin siya patayin, dapat bigyan natin siya ng panghabang buhay, hindi malilimutang aral. Habang nagsasalita si Sebastian, bigla siyang humakbang pasulong at, gamit ang kanyang daliri bilang espada, nagpakawala ng lakas ng espada. Dahil doon, naputol ang mga paa ni Marcus sa tuhod na parang mga sanga.
Natigilan muna si Marcus bago siya nawalan ng kontrol at bumagsak sa lupa. Sunod-sunod na naghihirap na hiyawan ang sumunod. Arg! Yung legs ko. Ah! Nakakapanghina ng buto ang mga hiyawan, na nagdudulot ng discomfort sa sinumang makarinig sa kanila. Namilipit si Marcus sa sakit sa lupa. Umaagos ang dugo kung saan-saan. Kabanata 279. Nagulat ang lahat ng naroon sa biglaang pagkilos ni Sebastian. Walang nag-aakala na bigla siyang hampasin. Bagaman hindi niya direktang binawian ng buhay si Marcus, pinutol niya ang kanyang mga paa, na hinatulan siyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang wheelchair. Marcus! Sumugod si Yvette para aliwin si Marcus habang sumisigaw ng doktor. Sa kabutihang palad, ipinagmamalaki ng barko ang isang contingent ng Pillmasters, kaysa sa mga tipikal na doktor. Ang mga Pillmaster na ito ay bihasa sa gamot at pill concoction, na may kakayahang gamutin ang mga sakit at detoxification ng may kadalubhasaan. Gayunpaman, ang terminong, Panginoon ng Tableta, ay madalas na pinalaki, at marami sa kanila ay hindi kasing husay ng iminumungkahi ng kanilang titulo. Gayunpaman, mabilis nilang pinahinto ang pagdurugo ni Marcus at pinainom sila ng gamot para sa sakit. Mr. Wilder, medyo nagmamadali ka kanina. Ipinahayag ni Joseph ang kanyang pag-aalala nang bumalik sila sa kanilang silid. Tumanggo si Zia bilang pagsang-ayon. 11 tama ang tatay ko. Bagamat kasuklam-suklam si Marcus, siya pa rin ang tagapagmana ng pamilyang Osborne. Sa pagputol ng kanyang mga paa, na-provoke mo ang buong pamilya ng Osborne. Hindi nila ito papakawalan ng madali. Si Sebastian ay nanatiling hindi napigilan. Kapag dumating ang kalaban, sinasalubong natin sila. Kapag tumaas ang tubig, nagtatayo tayo ng mas matataas na dike. Wala nang dapat ipag-alala. Kapag nakuha ko na ang isang siglong dragon root sa panahon ng auction, maibabalik ko ang aking paglilinang na may kaunting pagsisikap sa puntong iyon, ang pamilyang Osborne ay magiging walang kabuluhan, kumpiyansa na pahayag ni Sebastian. Nagpalitan ng mga tingin sina Joseph at Zia, parehong nararamdaman ang parehong damdamin ng pagbibitiw at pag-aalala sa mga mata ng isa't isa. Sa kanila, nagyayabang lang si Sebastian. Ang pamilyang Osborne ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala niya. Malamang na mayroon silang mga Divine Grandmaster sa kanilang hanay, na ginagawa silang isang puwersa na dapat isaalang-alang, na nahihigitin kahit na ang Supreme Nexus sa tuktok nito. Kahit na ibalik ni Sebastian ang kanyang cultivation at bawiin ang Supreme Nexus, hindi siya magiging katapat ng pamilyang Osborne. Alam ni Sebastian ang kanilang iniisip ngunit hindi siya nag-abalang magpaliwanag. Ang totoo, ang kanyang kasalukuyang cultivation technique ay higit na nalampasan ang kanyang nauna sa lakas. Kung maaari siyang muling makapasok sa Divine Realm, ang kanyang kapangyarihan ay walang alinlangan na maraming beses na mas malaki kaysa dati. Bagamat hindi siya maaaring madaig, tiyak na siya ay magiging isang mabigat na kalaban. Maliban kung ang pamilyang Osborne ay may middle stage o late stage na Divine Grandmaster, tiyak na mananalo si Sebastian laban sa kanila. Nakahiga si Marcus na mapotla sa kama sa isang cabin on board. Nawala ang kanyang dating kay-abangan dahil napalitan ito ng walang katapusang galit. Nakatayo sa tabi niya ang isang mabagsik na mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki, napapaligiran ng malamig na aura na tila nagyayelo sa hangin. Ang lalaking ito ay si Frederick Osborne, ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Osborne. Sino ang gumawa nito? Nagmaskara ang bastos na iyon. Hindi ko alam kung sino siya. Dad, kailangan mong ipaghiganti ako. Marcus gritted his teeth, ang kanyang puot ay ramdam. Dahil bali ang mga binti, lumpo na si Marcus, at tila malabong mapanatili niya ang kanyang posisyon bilang tagapagmana ng pamilya. Ang kanyang buhay ay epektibong natapos. Anak, panatag ka. Kahit sino pa yan, hindi ko sila hahayaang makatakas dito, mataimtim na saad ni Frederick. Itay, gusto kong personal na maghayganti. Gusto ko siyang pahirapan sa loob ng 3 araw at gabi, ipailalim siya sa bawat pagpapahirap na maiisip, at pahingiin siya ng buhay at kamatayan. At ang babaeng kasama niya.
Gusto ko siyang itali sa higaan at saktan siya araw at gabi hanggang sa ang aking puot ay mapawi. Napangiwi si Marcus. Sige, anak. I promise you. I'll leave those bastards to you to deal with. For now, focus on recuperating, sagot ni Frederick bago bumaling kay Yvette. Yvette, ipinagkatiwala ko sa iyo ang pag-iimbestiga sa kanilang pagkakakilanlan mula ngayon, subaybayan mong mabuti ang bawat kilos nila. Huwag mo silang hayaang makatakas, bilin ni Frederick. Dad, rest assured, tatapusin ko ang gawain, seryosong saad ni Yvette. Nang hapong iyon, tumulak ang barko, na humahampas sa mga alon at tumungo sa kailaliman ng dagat. Dahil malayo ang Fader Island sa mainland, hanggang 3 umaga lang sila nakarating. Sa di kalayuan, isang maliit na isla na kahawig ng isang matayog na espada ang nakatayo sa Abyss Sea. Napapaligiran ng ambon, naglabas ito ng mahiwagang aura. Pagkababa, lahat ay nabighani sa tanawin sa isla. Malapit sa dagat ay isang kagubatan ng mga puno ng maple, na sinusundan ng isang peach blossom forest. Sa kabila ng taglagas, ang mga bulaklak ng peach ay namumulaklak, ang kanilang halimuyak ay nakalalasing. Kabanata 280. Ang magagandang tanawin dito ay nagmistulang paraiso sa mundo ang lugar na ito. Medyo malaki ang Fader Island. Maraming tao ang naninirahan dito, ngunit hindi lahat sa kanila ay mga practitioner. Mga 70% ay mga ordinaryong tao. Ito ay hindi maiiwasan dahil hindi lahat ay angkop para sa pagtatanim dahil sa pagkakaiba-iba ng kanilang konstitusyon. Ang lahat ay inayos na manatili sa isang hotel sa isla. Ang bawat isa ay inilaan sa isang solong silid. Bagamat maliit ang mga silid, sapat na ang mga ito para makapagpahinga, dahil 2 o 3 araw lamang sila mananatili doon. Hindi magsisimula ang auction hanggang bukas, kaya pinili ng ilan na magpahinga habang ang iba ay nag-explore sa loob ng pinapayagang hanay. Ang mga babae sa pangkalahatan ay mas masigasig sa paggalugad, lalo na sa mga lugar na may magagandang tanawin. Si Zia ay isang tao. Pagkatapos ayusin ang mga silid, niyaya niya si Sebastian na lumabas para mamasyal. Tumanggi si Sebastian dahil napansin niya na ang espiritual na enerhiya dito ay labis na sagana. Sa katunayan, ito ay ilang beses na mas siksik kaysa sa Misty Oak Villa. Ang isang araw ng paglilinang dito ay katumbas ng ilang araw bago. Sa kanyang kagyat na pagnanais na mapabuti ang kanyang lakas, hindi niya palalampasan ang magandang pagkakataon. Makalipas ang 1 oras, nagpa-practice si Sebastian sa kanyang silid nang biglang may narinig siyang apurahang katok sa pinto. Pagkabukas nito, nakita niya si Joseph na balisang nakatayo sa pintuan. Nalilitong tanong ni Sebastian, may nangyari ba? Pasensya na sa abala, Mr. Wilder. Ayaw sana kitang abalahin, pero wala akong ibang pagpipilian, nag-aalalang sabi ni Joseph. Get to the point, sabi ni Sebastian, bahagyang nakasimangot. Sebastian. Nakidnap si Zia, bulalas ni Joseph. Ano? Nagulat si Sebastian. Nasa Fader Island tayo. Sinong maglalakas loob na gumawa ng ganyan? Some good Samaritan informed me. Parang dinala siya ng mga taga Fader Island. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Joseph na puno ng pag-aalala at pagkalito ang mukha. Sa Ravenview City, isa siyang top figure na palaging kalmado at composed. Ngunit ngayon, siya ay nasa kawalan. Ang dahilan ng pagbabagong ito ay ang paglilipat ng kapangyarihan. Dati, higit sa lahat ang pakikitungo niya sa mga taong mababa ang katayuan. Gayunpaman, kaharap niya ngayon ang mga taong hindi niya kayang masaktan, lalo na ngayong may kinalaman ito sa kanyang pinakamamahal na anak. Alam mo ba kung saan siya dinala? Tanong ni Sebastian. Ang burol sa likod. Ano pa ang hinihintay natin? Halina't hanapin natin siya, anunsyo ni Sebastian, na agad na dinala si Joseph sa burol sa likuran. Malawak ang burol sa likod at maraming daanan kaya naghiwalay sina Sebastian at Joseph para madagdagan ang tsansa nilang mahanap si Zia. Nagmamadaling tinahak ni Sebastian ang isa sa mga daanan, ngunit bago pa siya makatakbo ng malayo, biglang bumaril ang isang dart mula sa mga palumpong, na nakatutok sa kanyang likuran.
Ang sinumang ibang tao ay mahihirapang tumugon sa biglaang pag-atake. Gayunpaman, ang reaksyon ni Sebastian na parang may mga mata sa likod ng kanyang ulo. Mabilis niyang iniwasan ang dart at tumalikod upang harapin ang mga palumpong. Sino nandyan? Magpakita ka. Mga mabilisang reflexes. Isang malamyos na boses ang dumaloy mula sa mga palumpong, at isang magandang babae ang lumabas. Yvette. Agad siyang nakilala ni Sebastian at napagtanto ang sitwasyon. Ikaw ang dumukot sa kaibigan ko, di ba? Ngumiti ng matamis si Yvette. You're quite clever. Yes, I gave that woman to a friend on Fader Island. Sa ngayon, dapat nagsimula na to. You know what I mean. Ang katawan ni Sebastian ay naglabas ng isang mabigat na layunin ng pagpatay. Sinisikap mong patayin ang sarili mo. Si Yvette ay nanatiling hindi nababagabag. Let's go. Ihahatid na kita doon. Kung nagmamadali ka, baka masaksihan mo pa ang panoorin. Walang ibang gusto si Sebastian kundi ang saktan siya nang marinig ang mga salitang iyon. Gayunpaman, hindi niya kayang mag-aksaya ng oras. Kailangan niyang magtiis sa ngayon.